Pamahiin sa unan. Ang sarap matulog kapag may unan, lalo na kung ito ay malambot. Makakaramdam ka ng kapanatagan, yung piling na komportable kang makakatulog ka ng mahimbing. But wait, may sinasabi ang pamahiin tungkol sa unan. Narito ang ilang paniniwala tungkol dito. Una, paglalagay ng larawan sa unan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa pamahiing ito na may kinalaman sa unan. Kung gusto mo raw na mapanaginipan mo sa iyong pagtulog ang taong minamahal mo, ay ilagay mo lang daw ang litrato niya sa ilalim ng iyong unan. Pero hindi mo ito basta ilalagay lang. Kailangan ay nakatihaya ang larawan sa ilalim ng unan at ito ay nakasentro sa gitna. Kung gusto mo naman na ikaw ang mapanaginipan niya, ay kailangan pataob ang pagkakalagay mo sa litrato niya at dapat ay nasa sentro rin. Pangalawa, pagbaliktad sa unan. Kung ikaw naman ay nananaginip ng hindi maganda, syempre hindi mo nagugustuhin na maulit ito. Para hindi na ito maulit ay kailangan mong baliktarin ang iyong unan sa pagbalik mo sa higaan nang sa gayon ay maiba na ang iyong panaginip. Pangatlo, pagpagpag sa unan ng 3 beses. Isa pang paraan upang hindi na maulit ang masama mong napanaginipan. Sa oras na ikaw ay magising ay maaari mong pagpagin ng 3 beses ang iyong unan. Kapag nagawa mo na ito ay maaari ka nang bumalik sa pagtulog. Pang-apat, pagpapalit ng unan. Kung noon nagdaang gabi ay hindi mo nagustuhan ang iyong panaginip, mas makakabuti kung ikaw ay magpapalit ng unan na iyong ginamit. Sigurado namang hindi lang iisa ang unan sa bahay nyo, kaya meron ka pang magagamit na kapalit nito. At ang panglima, paglalagay ng fresh flowers sa ilalim ng unan. Kung nais mo naman na magkaroon ng isang magandang panaginip, kumuha ka maski isang piraso ng fresh flower o kaya naman ay kahit ilang pirasong mga petals nito at siya mong ilagay sa ilalim o sa gilid ng iyong unan. Ang maganda at sariwang bulaklak ay humahatak ng positibong enerhiya na maaari mong mapadaloy hanggang sa iyong panaginip.